Sa tatlong ingredients, meron na tayong madaling pang-snack. Pang-apat, syempre yung oil. And then, meron tayong ditong saging na saba. Then, ang ating breadcrumbs, cheese, at tubig. Then, ang ating oil. Mas maganda yung gamitin nyo na saging yung hindi masyadong hinog baga. Yung tamang-tama lang yung pagkahinog niya, gaya nito. Kasi pag malambot na, masyadong maaksaya yun sa oil. Gagamit ako ng cellophane mga kamamsi. Wala kasi akong parchment paper. Dako ng saging, pwede na lang yun. Kasi yuyupiin lang natin yung ating saging. Meron tayong extra na tadtaran dito. Ayan, diganan lang natin yan. O, syempre, hindi ko dyan diniginan na masisira yung stove ko. Siyempre, doon ko diniginan sa tabihan ko dito, siyempre, di ba? Yupik na yung ating saging. So, kukuha lang tayo ng isang cheese. Ayan, ganyan. Tapos, ito na yung gagamitin natin na pagro-rollan natin. Tapos, i-roll nyo lang yan, ganyan. Tapos, pisilin nyo dyan sa dulo para hindi lumabas mamaya yung cheese kapag pipituhin nyo na. So, ayan, nabalot na, nailagay na natin yung ating cheese. Maglalagay tayo dito ng breadcrumbs. Hindi na ako gagamit pa ng iba. Tubig na lang. Tutubog ko lang sa tubig ng bahagya. Ayan. Para dumikit yung ating breadcrumbs. Lagay nyo lang yung inyong saging. Tapos, i-coated nyo lang. Ready to fry na to mga kamamsi. Maglagay tayo ng oil. Then, medyo painitin natin yung ating kawali at oil. So, medyo mainit na yung ating oil. Lagay na natin yung ating piprituhin. Then, hintayin lang natin siya na medyo mag-golden brown. Pwede na natin yung baligtarin kasi medyo nag-golden brown na yung ating pinakalikod niya. Okay na ito mga kamamsi. Tanggalin na natin. So, ito na mga kamamsi. Luto na ang ating simpleng luto sa saging na saba. Kain po tayo mga kamamsi. So, ayan mga kamamsi yung cheese niya. So, depende na sa inyo kung gusto nyo ng malaki na cheese.